Good morning, DZRJ 810 AM. The Voice of the Philippines proudly presents The Early Show, starting your morning with the top headlines for the day. And now, here's your host. Yes, good morning Philippines. Welcome to The Early Show. Of course, only here at DZRJ 810 AM, the Voice of the Philippines. It's already 5:07 in the morning. It's Thursday morning and it is the 29th day of May 2014. And still, this is your host. I'm Saldi Lennon, of course, inviting you once again to please join us on our Motorcycle Journal every Tuesday, Thursday, and Friday. Of course, with me here is our my co-host is NV Jordan Mijares. At syempre, narito na po sa ating linya ang ating interviewee for today. At syempre, galing pa po ito sa Cagayan de Oro City. Of course, via phone patch. So, introduce po natin. Siya po ay si Miss Karil Aura Fernandez from Cagayan de Oro City. Ang ating National Director Assistant Secretary. Ma'am Aura, magandang umaga po. Hello, good morning po sa lahat. Yes. Okay, so yan na ba yung bati mo, Ma'am Aura? Hello, good morning sa lahat ng riders sa buong Pilipinas at sa mga lahat ng kaalyansa ng Armas ng Motorista. Good morning po sa inyong lahat. Ma'am, tinawagan ka namin dahil syempre alam mo naman ay alam namin na noong nakaraang araw ng linggo, May 25, ay nagkaroon ng event na mahalaga dyan sa iyong lugar, dyan sa CDO. Ma'am, pwede mo bang i-discuss sa amin ngayon para na rin sa kapakanan ng ating iba pang mga listeners dito sa ating programa? Okay po. Last Sunday po, nagkaroon po ng Moto Club Wars by the Racing Line TV. At nagkaroon na rin po kami ng launching ng Cagayan de Oro Riders Federation, which is 26 clubs po ang nagka-unite po for a federation for the city. 24 clubs, Ma'am Aura? 24 clubs? 26 clubs. 26. Wow, medyo choppy ng konti ang ating linya, no? Bueno, itong sino-sino po ba yung naging opisyales ng ikaw ba, ma'am, ay isa sa naging opisyales ng CDO Riders Club Federation na ito? Nahirang po ako bilang presidente po ng... Wow. Congratulations, ha? Thank you. Mukhang marami bang babaeng riders dyan sa CDO? Medyo naman po, marami naman po. Aside na may club naman po na Lady Riders Group, sa iba't ibang club din, may mga babae naman po sila kasama. Ibig mo ba sabihin, ma'am, mas marami bang babae kesa lalaki? Ay, hindi naman. Rin ang beauty namin. Okay. Pero sa kabila nun, na kahit na maraming mga riders na lalaki dyan, isang babae ang napili. Opo, yun nga po eh. Okay, so ngayon, ano yung naging partisipasyon po ng CDO Riders Federation doon po sa ginanap na Moto Club War? Kibali po, yun po ang pangunahin namin na pag-event muna na magla-launch kami with the same time may event at yung kami po yung nag-a-assist po sa lahat ng riders. So at least kahit na rin namin yung mga hindi kasali sa fest na makiisa na sila sa amin. Kaya yun ang ginawa namin. So, ano yung ginawa ninyong paraan at pangkumbinsi sa mga solo riders para iorganisa nila yung kanilang sarili at maging bahagi ng CDO Federations? Okay. Bago pa man namin to, pinaplano na namin to way back, 2000, hindi pa nag-2014. So, yun lang po siya na-realize. So, in 5 months po na preparation, lahat naman po ay tinulungan naman po ako para i-organize ito. At hindi lang, kasi yung una po, ako lang po kasi yung nag-suggest na buhayin po ang isang federation ng Cagayan de Oro para po sa kapakanan ng lahat ng riders. Sa awa naman ng Diyos, nakisama naman ang lahat ng presidente sa aking mga naipulong sa kanila. So, binanggit mo na buhayin. Ibig sabihin, buo na po pala dati itong CDO Federation?
buo na po siya sa ngalan po ng Flames. So, buo na po siya dati. Pero parang nawala po siya for 5 years. Kaya binuo po ulit para magkaroon ulit ng isang federasyon. Ayan, ano? Kaya napakaganda po ng ginawa nyo dyan sa CDO dahil mahalaga na buhayin ang mga organisasyon ng motorsiklo dahil alam naman natin ngayon na iba ang turing ng ilan ano dito sa ating sektor bilang mga riders. Isa din po yan sa objective namin kung bakit nagkaroon kami ng federation. Para po malaman ng LGU namin na we exist, na we have a riders society, na meron po kaming community ng isang mga riders. So, isa din yun sa objective namin. Ayun, ano? Okay, Endas, narito na si NP, ano? Okay, batiin mo naman si Endas, NP. Oo nga, at good morning, Endas, at naunahan mo pa kami, Good morning sa'yo, sa aming mahal na NP. Good morning. Wow. Okay, at Endas, narito rin ang ating NDA, no? National Director Auditor, si Sir Henry. Batiin mo naman si Endas, Sir Henry. Ma'am, good morning po. Good morning. Medyo nalit ng kaunti. Alam mo na dito sa Maynila, matraffic. Kahit na madaling araw, madaling araw. Ayan, ano? So, etos, matanong ko lang ulit, ano? So, with these 24 clubs, 26 clubs, ano? Okay, so, saan galing itong mga to? Sa CDO lang ba talaga itong mga 26 clubs na to? Opo, sa CDO lang po sila, pero sa iba't ibang parte ng Mindanao, meron din sila mga chapters. So, parang napakalaki ng grupong to at medyo nakakabilib dahil ang isang pangulo ay babae, ha? Hindi naman gaano. Okay. Dahil sa charm. Ay, ganun ba? Ginamitan ba ng charm yan? Ay, mulat sa pool naman. Ayan. Kaya nga hindi, idol namin yan, si Mama Aura. Ganun ba? Ayan, no? Maraming salamat po at may nagka-idol na rin sa akin. Oh, matagal na pala, butit na alaman. Good morning kay Cloud. Oo. Bakit naman MP nasali? Bakit naman MP nasali sa usapan? Ay, hindi, baka nakikinig lang. Madalas makinig yun si Cloud, no? Oo. Wala naman ako gustong, Kay Cloud. Okay, Endas, ano, sa pagkakabuo ng CDO Federations, ano yung mga balakin natin dyan ngayon? Mga plano? Mga, ano po yun? Mga plano? Mga plano? Yes. Plano po namin, magkaroon po kami ng CDO Riders Federation Convention ngayong August po, which is isali namin ng SRS po ng Armas. Oy, thank you very much. At sana ay magkaroon din tayo ng ng mga seminars diyan sa convention na balak nyo. So most probably August, may mga petsa tayong August dito siguro, mga last week na siguro 'yan. Last week po kasi siguro yan kasi 27-28 Festa po ng Cagayan de Oro. So mga last week po talaga siguro yun siya gaganapin. Ayun. Okay, and pero masasabi mo pag yan ay last week, okay lang ba si schedule natin? Ang schedule kasi natin, October, Sa August. August 10 sa iyo. Sa Doc Riders yun. August 17 sa RGP, sa akin naman. Then August 24, mayroon tayo. August 31, wala. Ayun. So August 31, Endas Aura. Since 27, kahit naman 27, 28 eh. Ito namin kasi dalawang araw siya, national drag race po kasi siya ng kinabukasan ng convention. So, hindi po natin alam kung anong date ka kasi yung sponsor namin, sila po yung magbibigay ng date. Okay. Sa ngayon, maiba ulit ako, Endas, tanungin ko lang, ano ba yung trato ng ating mga law enforcement sa mga riders dyan sa CDO? Sa ngayon, isa din po yun kung bakit gusto kong i-organize siya ulit. Kasi nagbago na po yung administrasyon Kasi iba na naman yung mga city ordinance na pinapalabas. So sa ngayon po, medyo gusto rin namin ipaabot sa LGO at sa mga lahat ng law enforcer na
meron din silang pagkakamali. Hindi lang po yung motorista, kundi sila rin mismo dapat they have to know kung paano po sila yung maayos na panguhuli at yung ano po yung dapat nila hulihin. Aha. Okay, so ano naman ang kanilang tugon? Magbibigay naman po at least nalaman ng mga himpilan ng sa LGU na dapat magtalaga sila ng mga enforcer na dapat may alam rin sa panguhuli para hindi na magkakaroon ng frictions between the riding community and sa kanila. Kaya bibigyan din daw kami ng mga pag-meeting, pagpupulong kasama sila. NP, baka may tanong. Okay, no? So, maganda yung ganyang relasyon dahil unang-una nagsisimula ang respetuhan kung nagkakausap at may tuloy-tuloy na komunikasyon tulad ng ginagawa nyo dyan sa CDO. Yun po ang pangunahin namin. Dapat diplomasya po. Yun po ang pangunahin namin gagawin. At siguro ay dahil sa organized na ang CDO Federation, ay mas maigi din na from time to time ay ma-i-orient mo rin sila na ang tamang paraan ng paggamit ng kalsada ay dapat umayon din sa kung ano yung nararapat. Yun nga po. Yun nga po ang iniisa naming club bago pa nag-fed. Nagkaroon po ng ng pagbibigay po ng mga kahit konting tips lang po na being a responsible rider. Binigay na po namin kasama ko po si PD Edot Eham at yung NDR Wichitan po. Oh, wow. So, third club po, nag-visit po kami. Wow, napakaganda, no? Okay, Endas, baka meron ka pang ibang panawagan sa ating mga listeners ngayon. Okay po. Sa lahat po ng nakikinig, lalo-lalo na po sa parte ng Mindanao, inanayahan ko po yung lahat, lalo-lalo na yung mga lady riders po natin. Meron po tayong Lady Riders Group in Mindanao. Kung gusto niyo pong sumali, just add me po lang po sa Facebook, Kiril Aura Fernandez po. At handa po akong tumulong sa inyo para i-organize po ang pagiging isang lady riders po. Okay, so, Endas, kung wala nang tanong si NB at saka si Sir Henry. Wala naman, Endas, Okay. at narinig ko naman Okay. lahat ng pinag-uusapan Okay, niyo. Sir Henry. Okay na. Okay na. Clear na clear tayo. Ayun, clear na clear. Okay, Endas, maraming salamat at mukhang hindi ka pa natutulog. Tulog ka na muna siguro. Good night, Endas. Good night. Babati tayo eh. Sige po, Sige. bumati kayo. Sige. So, babati lang po ako sa lahat ng mga kabrad ko, ng mga kasamaan ko sa Suzuki Honors Club sa buong Pilipinas. At sa mga brothers ko po sa Torque ng Mindanao. Good morning at sa lahat po ng club na nasa loob po ng CDO Riders Federation. Good morning po sa inyo lahat. Drive safe po kayo, mga sir. Ayan. Okay. So, maraming salamat po. Endas. Yes po, welcome po. Thank you po, Andy Salde. Okay, thank you. Siya po, yung ating maiksing panayam sa ating kasamahan from CDO, si National Director, Assistant Secretary Kiril Aura Sabadugya Fernandez. Bueno, 5:34 na po ng umaga. Magkaroon lang po kami ng maiksing paalala from VOA. Huwag po kayong alis. Kami ay magbabalik dito sa Motorcycle Journal.